'pag sinabi nating tool, it is somewhat that lessen the workload or lessen the task. So, puwede rin natin masabi somehow it giving you a shortcut 'no. By the way class, narinig ako ng maayos? Cla Yes po. ay salamat. O dahil sumagot si Amanda bibigyan kita ng +5 sa finals. Paalala mo lang sa'kin ha. Hindi ako nag Sumagot ako. Yun nauna siyempre. Anyway, salamat sa pagsagot 'no, at salamat din Raymond 'no. So, yung topic natin is all about coding theory 'no, coding theory. So, 'pag sinabi nating coding parang ganito, yung sa color coding kung pamilyar kayo 'no, sa joke sir, okey lang naman 'no, the next time may plus ka na naman, huwag kang mag-alala 'no, hindi naman madamot ng teacher. So, kung natatandaan niyo yung color coding sa Pilipinas, so codes din siya 'no, color coding. Yan, MMDA. Siyempre sa MMDA tayo 'no. So, sa hindi nakakaalam, ano ba yung sinasabing number coding scheme 'no, nasaan na ba siya? So, image tayo siguro para mas maintindihan. So, 'pag sinabi nating color coding, yung 1 and 2 na ending ang plate, you cannot go out 'no, sa Metro Manila or sabihin natin yung identify na merong color coding. So, if your plate ending in 3 and 4, bawal ka ng Tuesday, bawal ka ng Wednesday, 5 and 6, 7 and 8, Thursday, 'pag Friday, 9 and 0. So, I mean to say, these are codes. So, parang kung titignan nyo, i-relate natin sa discussion natin, it help us identify what type of vehicle, no, pertaining to the last number of the plate will not be allowed to go out. So, I mean to say, parang it help us summarize, it help us make a law, it helps also provide you the information, what are the restriction. Diba, no? So, these are codes, no? Pero nangyari ganito, magkaibigan kayo, tapos nakakita kayo ng gwapo, for example, nagtinginan kayo, tapos nagtindata lang kayo. So, meaning to say, these are your action. But somehow, it can be called as your code. So, meaning to say, dahil lang kindatan kayo, nagkaintindihan kayo na, uy, pogi. Diba, no? So, that's an example as a code, no? So, basically, these are the content of our discussion, no? Pag sinabi natin code in theory, these are somewhat codes, no? That has, no, information and application, no? Codes are used for compression, cryptography, error detection and correction, data transmission, and also for data storage. And normally, codes are in different discipline. No? It can be used in the information, it can be used in the engineering, it can be used in the applied simulation, even mathematics, linguistics, computer science, and so on and so forth. No? And also, it is used no, for data transmission. So there are several types of coding theory. No? So ito yun. Basahin nyo na lang, no? Based on the source. So, pupunta na tayo sa topic natin, which is what you call the binary coding, no? So, hindi ko siya na isasama kasi wala namang PowerPoint sa Canvas. Kaya lang, nakalagay kasi siya doon sa ating course outline. So, wala akong choice. Kailangan ko siyang isama, no? So, ano ba yung tinatawag natin na binary codes? So, pag sinabi natin binary, from the term itself, by, no? Ibig sabihin, two. Kaya siya tinawag na binary codes, no? And what is this binary code? So, this is what you call an information or assignment of information to bit pattern. So, para siyang, hindi naman tayo magpa-programming, pero somewhat it is used in the programming language, no? So, ano ba itong binary na to? So, yung binary na to, these are represented by a bit, no? 0 and 1. Kung nare-recall nyo, ano ba yung 0 and 1? Ito yung sa binary digit, no? Nung hinaral nyo nung junior high school. Kaya papansinin nyo, sir, ano yung 0? Off. Ano yung 1? On. Kaya papansinin yung mga switches, lalo yung mga light switch, ano? Tingnan natin. Ayun, no? Yung mga ganyan. Sa Lazada talaga, no? Pang negosyo. So, ito yung 1, it is on. Pag 0 ay off. Kala ko baliktad, no? Nung araw 0, ang pagkakaintindi ko ay off. Kasi connection, continuation. Yung pala, it also follows with the binary codes. Kaya papansin mo electric pan nyo, di ba pag 0 niya ay off, pag 1 ay on. So, ano yung 2, ano yung 3? Hindi na siya binary, no? So, ibig sabihin, increasing, ano siya,
increasing number of speed, syempre nag-increase ang current. So, sabihin, kung meron kayong combination ng bit, it becomes now a byte. If you have a byte, it becomes now combination of byte, it becomes now a word. No? So, yun ang pinaprocess ni CPUs or what we call the system units. No? So sabi ko sa inyo, 0 and 1 So we have two types of coding formats. These are the FCDIC and the ASCII. Si FCDIC, ginagamit siya, si binary coded decimal, ginamit siya ni IBM, So it's 8-bit code. Kaya sumikat si IBM class kasi ginamit niya si Windows. Yun ang history niya. Ang tawag niya sa IBM is Lenovo. Pero may brand pa rin na IBM. Kaya lang meron silang other brand na hindi ko masabing bumurahin. Kaya siguro sa category nila, pag IBM talaga na, kunyari ang laptop mo, IBM, yun yung luma. Pero kasi ngayon ang tawag na sa kanila is Lenovo. Yun ang word na ginagamit. Parang si Facebook, nagbe-meta na, kasi kanya na yung Instagram, kanya na yung mga other social media sites. So ano ba yung ASCII? Si ASCII is using the non-IBM, So normally these are 7-bit codes. So si FCDIC, it is an 8-bit code. Plus, sandali may sasagutin lang ako. Saglit lang. Ayun, kala ko may abala. Plus, isa na lang, may lalagin lang ako. Sandali lang. So let's go first with BCD or the binary coded decimal. So kung titignan natin class, ang tanong, sir, paano siya naging, kung ito yung digit ko is 0, pagdating sa binary coded decimal, it becomes 000, no? Pagdating natin ng 1, kung titignan natin class, naging siyang 0001. Pagdating natin ng number 2, it becomes now 0010. So ganito kasi yun, Kung nare-recall niya paano? So, sa kasulatan natin. Plus pasensya na ha. May sinulit kasi akong webinar Siyempre, mas gusto ko kayong kasama. Joke lang. Mas gusto ko magklase, yung seminar naman, alam ko na naman siya. Yabang yun, So, sabi ko, tatandaan nyo, pag 1 ay on, ang 0 ay off, So, kung titinin nyo, pag 0, wala naman 0, so off lahat sila. So, kung digit mo ay 1, kung papansinin mo class, mag-on si 1. The rest is off. Kasi bakit? The digit is 1. Sir, paano pag 2, mag-on ng 2? Sir, paano pag 3, mag-on ng 2, mag-on ng 1? The answer will be 3. So fast forward pagdating natin ng 8, may eksakto tayong 8. So therefore, 8 ang mag-on and the rest is off. Kaya siya naging 1000 pagdating sa binary coded decimal. Now, pag meron kayo number 9,
So, paano yung 9? Mag-on yung 8, mag-on yung 1. So, that becomes 1001. Sir, tanong, bakit wala ng 10? Bakit walang 11? Wala ng 12? Tingnan niyo yung keyboard niyo. Di ba, digit lang natin sa keyboard natin. Lalo yung mga naka-computer na mahaba yung keyboard, meron kayo ng very keypad sa kanan, o yung mga laptop na may keyboard, no? Tapos papasilin nyo rin yung inyong cellphone. Pag magta-type kayo ng message, bumunta kayo doon sa numeric keypads, ang mangyayari, walang lalabas na 10, 11, 12. Rather, it is from 0 to 9. So, ibig sabihin, pag meron tayong 10, so 1, 2, 4, 8. Sa tanong, ano to? Tawag dito index. No? Kaya nga sabi, binary base 2. 1 times 2 times 2 times 2. So, kung titignan natin to on the right side, no, sabi nga, note the following bit pattern are not used. So, 8 plus 2, the answer is 10. This is 11. This is 12. 13, 14, and 15. So, ang tanong, ano to? This becomes alphabet. Tatanda na, this becomes an alphabet. So, therefore, this is the equivalent of the binary coded decimal to decimal. Now, sa tatanda na, no? 1, 2, 4, 8. Now, let's go now with the next, which is what you call 7,093. So, paano siya pagdating kay binary coded decimal? It is not 7,093 pagdating natin sa computing, no? It becomes 7093. Pero what we read this number is 7,093. We consider the place value, no? So, pagdating kay 7, 0111. Pagdating kay 0, 000. 9, nakot yung 8, nakon yung 1. Kaya naging 1001. Pagdating kay 3, naka-on yung 0, 0, on yung 1 and 1. Kaya siya naging 0011, ha? Tatandaan na. So that becomes now the example, no, ng binary coded decimal. Okay, let's go now with ASCII. Kunyari, meron kayong word na hello world. Ang tanong, paano siya kay ASCII? So, ganito yun. No? So, by definition, pag sinabi nating ASCII, it is an American National Standard coded for information interchange. No? So, we uses here 7-bit codes, and normally nagiging 8-bit siya if we're going to determine the parity bit. No? Kunyari, magkakaroon tayo ng parity check, so we have to add another parity bit. So, you have 2 as a binary and 7-bit codes. Therefore, we have total of 128 codes. So, ano ba yun? Ito yun. Ito yung itsura ng ASCII chart, no? So, kung titingnan nyo, meron tayong bits here and bits also here, no? So, yung nasa upper portion, sa first row natin, it is called as the most significant. Yung nasa left side, it is called least significant. Plus, sinang ko lang sandali ito, yung ating national anthem. Nick, nagkamali ako ng pen dot. Ayan. Okay. So, paano siya nire-read? Ano? Kunyari, meron kayong letter A. Pagdating kay letter A, paano ka siya kay ASCII? So, mauna niyong i-read yung most significant. So, it becomes 110, then followed by 001, which is the second one, the least significant. For example, meron kayong sinabing 7. So, nasa ng 7. It becomes 011, 01111. So, pagdating sa ASCII key, so that becomes now the bit pattern, no? For example, meron tayong word na hello world. So, paano mo na yun, no? Pakita ko mo na to. Graphic codes, the control codes, the alphabet codes, numeric codes, and the symbols, no, and punctuation. So, for example, meron na kayo hello world. Boring ko lang, ha? Kinapit ko sa klase ito kanina, eh. Oh, yan, hindi ko nabura. So, dito na rin kasi ako nagsusulat. Save muna natin para generic sa inyo, no? Para kung gusto nyo ng copy na to, ito na siya. PM dash section nyo. No? Sabi nila, nasa dash daw, lahat ng magaganda at mga gwapo. Sabi nila. Ewan ko lang kung totoo. Sabi ng classmate, siya nagpapaniwala ka sa chismis. Okay, so paano yung conversion nito? No? From binary to hexadecimal, then hexadecimal to decimal, decimal to binary, hexadecimal to binary. Papakita ko sa inyo later. No? Pero dito muna tayo, binary to hexa, binary to decimal. So paano ito?
So pag i-convert nyo kay hexa, kung nare-recall nyo, hinati ko siya sa gitna by 4 bits, no? Every 4 bits. So kung titingnan natin yung letter H, balik muna tayo doon. Ito si letter H, di ba? Yun. 1000, 1000. Lakayan ko lang para makita nyo. So 1000, 1000. Sir, tanong, bakit ka nagad ng 0? Ba't ka nag-prefix ng 0? It is because if we are going to convert, it should be an 8-bit code. No? Sir, may violation ba pag naglagay ng 0? Hindi. This is based on the rule. No? So, kung tatanong nyo, lalagyan natin ng index. Kung nare-recall pa, this is 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. No? So, lahat ng 1, yun ay kakount nyo. So, naka-on si 1, that is 8. Naka-on si 4, kaya siya naging 48. So, in short, 4 and 8 ang naka-on, it becomes 48. Ang tanong, paano ngayon kay decimal? Kay decimal, continuous siya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. No? So, lahat lang ng 1, yun ay kakount nyo. So, naka-on si 64 at naka-on si 8. Yun ano. So, 8 ay yun. So, therefore, it becomes 72. Tatandaan, no? Pagdating kay decimal, continuous yung codes natin, yung index. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8, no? So, that becomes now your decimal. Kay letter E, di ko natitignan sa ASCII chart, ano? Ganun pa rin natin yung sa gitna. So, sabihin, lahat lang ng 1, yun ay kakount nyo. So, naka-on si 4, naka-on si 1, so that is 5. Then naka-on si 4, naka-on si 2, that is 6. So in short, 65. No? So that becomes the hexadecimal. Ang tanong, paano kay decimal? Continuous siya. So naka-on si 64, naka-on si 32, tapos naka-on, sino pa naka-on? Si 8 saka si 1. So kung i-add natin to, ay si 8 ba? Si 4, no? Saan tayo, no? Dito tayo. Naka-on si 4, hindi pala 8. Sorry. Okay, so 64 plus 32. So the answer is 96 plus 4 is 90 plus 1, 100. So therefore, that becomes the addition. And that's the decimal. So paano si letter L? L, ganun din. So this is 8 tsaka 4. So 12 yun. And this becomes 4 tsaka 2. No? Sir, ang tanong, paano kami niyan? Kasi wala naman talagang 12 sa hexadecimal, no? So, ang gagawin nyo, class, kung natatandaan nyo, balik tayo. Ano ba yun? This one, no? Kung natatandaan nyo yung 12, ano yung 12? Letter C. So, therefore, pagdating natin dito sa hello world natin, saan na ba siya? Ito siguro. Yun. Yung 12 natin, it becomes C. So, pag kinombine mo, this is 6, mali ko ng sulat. So, it becomes 6C. No? Kaya siya naging 6C. Now, pagdating natin kay letter L, continue siya. No? Naka-on si 64. Naka-on si 32. Naka-on si 8. Naka-on si 4. Okay? 64, 32, 96, 100, 108. That's the reason why. Kaya siya naging 108. No? Tapos kayo na mag-check nung the rest, nung banning conversion. Now, paano ngayon yung conversion? Pabaliktad naman. Hexadecimal to binary, decimal to binary, tapos hexa to decimal, decimal to hexa. Now, yan. Tinuro ko din kasi mamaya ilabas sa exam. No? Baba mo na ako. Sinandito siya eh. Yan, no? So, ito yung equivalent niya, no? Ito yung summary niya. So, kung titignan mo, pag ang binary mo 0000, hexa mo is 0 also. So, talon ako, no? Sir, paano pag 10? Pag iti kay decimal, it is 10. Kay binary, nakuha si 8, nakuha si 2, no? So, therefore, it becomes 10. So, letter A. And it follows.
Ngayon, kung nare-recall nyo, ito yung discussion ko kanina, paano yung binary to decimal? Continuous yung index. 1, 2, 4, 8, 16, 32. So, meaning to say, lahat ng 1 naka-on. So, kakount nyo yung equivalent index nun. 32 plus A plus 4 plus 1, 45. No? Sir, paano yung binary to decimal? Kung natatandaan din, you will divide this into 4. So, mangyayari sa inyo class, this is 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. So, sabihin lahat na ng 1, ano? So, 8 plus 4 is 12, letter C. So, 8 plus 2, the answer is 10, letter A. So, 4 plus 1, the answer is 5. 4 plus 2 plus 1 is 7, then combine. So, that becomes now binary to hexa. No? So, ito yung ginawa natin kanina. So, ang tanong, paano pag hexa to decimal? Ha? Pag i-convert nyo si hexa to decimal, you cannot convert directly to decimal. Sir, bakit? You have to convert this to binary. No? You have to convert this to binary digit o binary coded decimal or the BCD. No? Kasi hindi natin makikita yung actual equivalent niya. Kasi bakit? For example, meron kang 1C. So 1C, kung idediretso mo siya kay decimal, cannot be. So ano yung value ng i-add natin? Ano yung value ng i-add natin? Kung nare-recall nyo, continuous yung index niya. No? So ano yung 1? 001. Ano yung C? It is 12. No? Kung nare-recall nyo. So dapat, pag i-construct mo siya, equal to 1C, which is 1 and 12. No? So 1, 2, 4, 8. So 8 plus 4, the answer is 12. So what you are going to do now, pag hindi kay decimal, continuous yung inyong index. 16. So mangyayari, lahat may 1, 16 plus 8 plus 4, the answer is 28. So that becomes now the conversion from hexa to decimal. No? So another example, kunyari binigyan ko kayo ng 27 B. No? So paano mo i-convert to decimal? This is hexa to decimal. So the first thing you have to do is to convert this to binary. No? So yung 2 natin, 0, 0, 1, 0. So kung nalilito, balikan niyo yung codes ko kanina, no? Yung ating conversion. Ano yung 7? 0, 4, 2, teka lang, mali ako. 4, 2, 1. No? So, 1, 2, 4, 8, it is 7. Ano yung B? Kung natatandaan si letter B, 11. So, paano yun? Ano? So, tandaan nyo lang dito para hindi kayo ma-confuse, no? So, paano tayo mako-construct ng 11? Kailangan mo ng 8, kailangan mo ng 2, kailangan mo ng 1. So, in short, 1, 0, 1, 1. So, therefore, this becomes a conversion to binary. Kasi bakit? Pag i-convert natin sa decimal, lahat ng may 1, kinakount natin. Kaya lang yung index niya, continuous. 64, 128, 256, 512. Na, so lahat na lang may 1. Ano yun? 512 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1. So ilan ngayon to? Siyempre gamit tayo calculator, no? Sir, di ka nagpapakabayaan. Hindi naman, para at least gamit din natin yung ating calculator activity. So therefore, this becomes the decimal. No? 635. So this becomes a decimal. Sir, tanong, paano ngayon ito i-convert? Pabaliktad naman kay hexadecimal. Later papakita ko sa inyo. Meron ako dito. Yan. No? Sir, paano yung decimal number converted to hexadecimal? So kanina, ang ginawa natin class is hexa to decimal. No? Ay parehas ba? Ay 635. So gamitin ko ito mamaya example na, no? O hindi naman, gamitin na natin para at least maintindihan natin kung paparehas ba sila. Okay. So, ang solution natin, class, pagdating natin kay... Tanggalin ko lang to. O, dito ko ilagay siguro para hindi kayo ma-confuse dito. Yan, 635. So, if we're going to convert this decimal to hexadecimal, paano ang conversion? So, ganito yun. So,
635 will be divided by 16. No? So, clear ko muna to. 635 divided by 16. So, the answer is 39.6875. Yung decimal, i-multiply mo ng 16. No? So, kukunin mo ito. Tayo niya mag-enter. Nandang yung computer ko. Hindi. Times 16. So, the answer is 11. Natatandaan niya na ba yung 11 natin? 10 is A, so letter B. No? Yun. Then, kukunin muli yung whole number. Divided by 16. So, the answer is 2.4375. So, kukunin mo yung decimal. 75. Yan. Tapos times 16 ulit. Times 16. So, the answer is 7. And you have the last one, 16. Sir, tanong, kailan kami titigil sa pag-divide ng 16? Pag wala ng whole number, no? Kapag wala ng whole number, divide na tayo. Stop na tayo doon. 1, 2, 5 times 16. So, the answer is 2. So, pagbasa dyan, pataas. Ha? Tatandaan. This is the most significant digit. Ito yung least significant digit. Ha? Tatandaan. So, paano siya? 27B. Ay, mali ako. Tayo. Yan. Ayaw niya makisama no? So therefore, this becomes the conversion from decimal to hexadecimal. Kung nare-recall nyo, yung given natin kanina, nagsisave lang Yun. Ang binigay ko example is 27B. So therefore, the decimal conversion or decimal digit is 3635. Yung titignan mo, pagdating natin kay decimal to hexa, so 635 din. Kanina, this is 27B. Pares lang din sila. So therefore, this is your conversion. So another example, ito siya. No? Kunyari ba na kayo 650? Paano nyo i-convert to decimal, convert kay hexa? No? Always divide by 60 times 16. So that becomes the result. No? Then yung whole number divided by 16, decimal multiplied by 16, the answer is 8. So kung wala ng decimal or wala ng whole number rather, we'll stop dividing, no? Kasi wala na tayong i-divide. So divide, then therefore this becomes the result. Therefore it is 28A. Most significant, least significant. And this is how you convert the decimal to hexa. No? Pakita ko na lang itong isa, binary to octal. Hindi naman to sinasama madalas. Yun 1, 2, 4, 1, 2, 4. So maximum of 7 lang yan. So 65. So divide by 3. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. No? Tanggalin ko lang ito. So paano yan? 4 plus 1 is 5. 4 plus 2 plus 1, that is 7. It is 1. So 571. So, paano yung octal to decimal? Ganun din siya. No? Divide by 8. Tapos, ganun din ang proseso. No? Tapos, times 8, divided by 8, times 8. So, pinakita ko lang. No? So, this is how you convert. Okay? Question? 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 Wala. So, kung wala tanong, I presume naintindihan. Now, let's go now with addition and subtraction of binary digit. So, paano ba yung tinatawag natin na addition and subtraction of binary digit? So, ganito yun. So, sa normal addition, kung more than 10, no, sa first addition natin, we carry 1. So, hindi nakasanayan. Pero what actually we tend to forward is not 1, rather ay 10. So, 5 plus 5 or 50 plus 50, the answer is
100, 110 kaya siya naging 1, carry 1. Carry is 100. So, ganun ang sa normal addition. Now, papaano ngayon pagdating natin sa binary digit, no? So, meron tayong rules that we have to consider. Sir, ano yun? Ano? Ito yun. Yan. So, 0 plus 0, the answer is 0. 0 plus 1, the answer is 1. 1 plus 0, the answer is 1. So, para lang para sa decimal addition, no? Or sa normal addition. Now, pagdating natin ng 1 plus 1, since ang digit lang natin sa binary is 0 and 1. So, if you have 1 plus 1, the answer will be 0, pero may carry 1. So, tatandaan na, so 1 plus 1, it is 0, carry 1. Sir, paano kung 1 plus 1 plus 1? Same rule apply. This one, no? So, 1 plus 1, the answer is 0. Pero may carry 1 ka. So, 0 plus 1, kaya naging siyang 1. So, to make the story short, kahit ito lang i-memorize nyo. No, this will follow. No? Kasi bakit? Yung solution nito, galing din dito. No? Okay. So, let's have some example. For example, ito yung given ko. So, 1 plus 0, the answer is 1. There. 1 plus 0, the answer is 1. 1 plus 1, the answer is 0. 0 plus 1, ay, taga, may carry pala, no? By the way, class, pag nag 1 plus 1 kayo, 0, isulat nyo na kagad yung carry. Kasi common sa mga estudyante ko, noon kasi sila nag-solve, nag 1 plus 1, siniro, nakalimutan yung carry. So, mali na yung sagot. No? So, 1 plus 0, the answer is 1. Plus 1, the answer is 0. No? Then, the next, 1 plus 1, the answer is 0. Carry 1. So, therefore, 1 plus 1, the answer is 0. Carry 1. The answer is plus 0, the answer is 0. So, that's the reason why ito yung tinatawag natin na addition. Ano? So, may other way. Kaya lang pakita ko sa inyo, but I don't suggest. No? Kumbaga, we do the normal addition. No? So, paano yun? So, please take the binary. The result is always between 1 and 0. So, kunyari, ito yung given nyo. Pag ang result nyo is 1 or 0, directly on the final answer. Parang ito. 1 plus 0 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 sa normal addition, the answer is 2. But we also subtract 2 for every more than 1. No? So, 1 plus 1, the answer is 2. Minus 2 pa rin. 1 plus 1 plus 1. Pero yung carry mo nyo, kakalimutan na. 1 plus 1 plus 1, the answer is 3. Minus 2. So, therefore, that becomes the difference. No? It's not yet done kasi bakit? 1 plus 1, the answer is 2, carry 1. Then 2 minus 2, the answer is 0. So, bring down 1. So, therefore, this is your addition. Sir, tanong, paano namin i-check if our addition is correct? No? You can check your result by converting this given and the answer to binary. No? So, tinatawag natin na decimal. So, paano yun? So, ganito yun. Sana pwede magsulat kahit ayaw eh. Wala eh. I-escape ko. Ayan. Saan na ba yan? Yan. So this is 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okay. So yan natin. 32 plus 16 plus 4 plus 2 plus 1. 55, yun yun. This is 16 plus 4, 16 plus 8. Wala pala ako ng 8, plus 4. So, therefore, it's 28. No? So, pag inad mo yung 55 tsaka 28, since addition siya, it is 83. So, dapat ito, 83 rin, So, 64 plus 16 plus 2 plus 1. 64 plus 16, the answer is 80. Plus 2 plus 1 is 83. So, pareha sila. No? Sir, tanong, requirement ba talaga na dapat kami ay laging nag-check ng solution namin sa binary addition? No, the answer is no. Kung hindi naman siya required,
Pangalawa, if your answer is correct and you're confident and sabihin na natin you are sure, no? You're sure that your answer is correct, no need to do the verification. Kasi hindi naman siya requirement. Pero kung requirement, you have to do the verification, no? So, isa pang example, yan. So, 0 plus 1, the answer is 1. 1 plus 1, the answer is 0, carry 1. 1 plus 0 plus 1, 0, carry 1. 1 plus 1 plus 1, 1. No? 1 plus 0, ay 1 plus 1 is 0. 0 plus 1 is 1. 0 kasi magiging difference nito, ay difference ang sum nito, no? So, based on the rule. So, 1 plus 1, the answer is 0, pero may carry ka na doon. Ilagay mo na agad. Plus 0, the answer is 0. 1 plus 1, the answer is 0, carry 1, then becomes 0. So, therefore, this becomes your sum. Ngayon, kung gusto nyo i-check if your addition is correct, you may do the checking by converting your binary digit, no, to decimal. Okay, let's go with subtraction. Sa normal subtraction class, kung greater number minus lower number, we can subtract. No? But if we're going to subtract a number which is lesser, no? The minuend is lesser, the subtrahend is greater. So the tendency is magborrow ka ng, this is 2, which is on the tens position, so 20 yan. So magborrow ka ng 10, no? So nakasanayan, nilalagay natin 1, kaya siya naging 15. No? 10 plus 5, the answer is 15. So therefore, pwede mo na i-subtract. So 15 minus 7, the answer is 8. Still cannot be. And you cannot borrow from 0. Saan ka magbaborrow dito? So nagborrow ka, it becomes 7. Eto, naging 1,000. Kailangan natin dito, no? Yung para sa, 100, no? So, minus 1,000, nagborrow ka. So, naging 1,000. So, magbaborrow ka ng 10, no? Para dito, para maging more than siya. Kasi bakit? This is 10 and this is 50. So, ano baborrow mo? 100. Kaya siya naging 110, ano? So, therefore, it becomes 1. It becomes 110 minus 50. The answer is 60. No? So, that's the reason why. And to make the story short, sa normal subtraction, carry 1, then becomes 11 minus 5, it is 6. No? And it follows. But you have to consider, pagdating natin class, sa binary digit, there's a rule that you have to consider. If you're going to subtract 1 minus 0, pwede. Kasi di ba by ruling natin, if the subtrahend is lesser, we can subtract. Hindi siya mag-negative. Wala naman negative sa binary digit. So meron tayong rules to consider. Sir, tanong, paano kung 0 minus 0? Di 0 din siya. No? Based on the decimal rule. Pero kung ito ay 0 minus 1, cannot be. So pag nag-borrow tayo, hindi ibaborrow natin ay 1. Ang binaborrow nyo ay 2. Natandaan na, no? Pag nag-borrow tayo, carry 2. Hindi siya carry 1. So, let's have some example. So, 1 minus 0. Sir, magbibigay ka ba ng example? Pwede naman. Pagkatapos ito. 1 minus 0, the answer is 1. No? 1 minus 0, the answer is also 1. 0 minus 1 cannot be. Na, so, hindi ako pwede mag-borrow. Sir, bakit? 0 kasi siya. So, magbaborrow ko dun sa succeeding or the next or precedent, merong 1. So, magbaborrow ko dito. So, pag nag-borrow ako, what I borrow is not 1, rather, it becomes 2. No? And since kailangan ko mag-subtract on the third digit, no? So, magbaborrow ako. 2, borrow, 1, so magiging 1 siya. But what you borrow is not 1, rather, it becomes 2. Tandaan na. Okay, so 2 minus 1, the answer is 1. 1 minus 1, the answer is 0. 0 minus 1 cannot be, so borrow ka uli. Yun. So therefore, this becomes your difference. Sir, tanong, paano namin masasabing tama? Sagot, number 1, you do the verification, no, by converting this to decimal. So paano yun? So, skip ko ulit kasi kailangan natin magsulat. Yan, no? So, sulatan ko lang. So, this is 1, 2, 4, 8, 16, 32. So, paano yan? 32 plus 16, 48, plus 8, 52. Tama ba?
50, teka, mali ata ako. 56. Ayun, 56, no? Mali ang bilang. Plus 2, 56. Ay, 56, 58. So, ito yun. Now, so the next one is 8 plus 4 is 12 plus 2, 14 plus 1, 15. So, ito yun. So, dapat yung difference nyo, the same also. Kasi when you subtract the decimal, 58 minus 15, the answer is 73. So, dapat ito ay 73, no? So, may 64 tayo dito. So, 64 plus 8 plus 1. So, therefore, 64 plus 8 is 72 plus 1, 73. So, therefore, parehas sila. Therefore, the difference is correct. No? Again, class, hindi requirement ang on checking, no? Unless you are required, no? The solution nyo na meron checking. Pero kung hindi naman siya requirement, like for example, then confident kayo na tama sagot, no need to do the checking, no? So, another, this one. Ito wala. Yun, no? Ito siya. Isimulate ko lang, ano. So, 1 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. 0 minus 1 cannot be, so borrow. So, laging binaborrow ay 2. So, 2 minus 1 is 1. 0 minus 0 is 0. Cannot be, borrow ulit. So, therefore, this becomes now your difference. Now, ngayon ganito siya. Let's have example. So, dito na lang din ako magsulat para hindi masyado maraming paper. Dahil yung magamit. Tayo niya matanggal. Yan. Kunyari, meron akong given this. So, addition muna tayo para ma-refresh. So, this is 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Okay. So, sa addition, kung nare-recall nyo, para din siya, sir, pwede pakibagalan ng konti. Okay lang, sige. 1 minus 0. Sa rule 1 minus 0 is 1. 0 minus 1, it is, ay 0 tuloy, mali ako sa addition pala. 1 plus 0, it is 1. 0 plus 1, it is also 1. No? 1 plus 1, the answer is 0, pero may carry ka. Tatandaan na, no? Pag 1 plus 1, this is addition. Ngayon, pag meron kang 1 here, so definitely, isasama mo siya sa calculation. So, 1 plus 0 is 1. 1 plus 0 is also 1. So, bring down na lang din. No? So, 1 plus 1, the answer is 0, carry 1. No? So, 1 plus 1, the answer is 0. Sulat ka na maliit, pero may carry ka doon. No? So, 0 plus 0, the answer is 0. So, wala naman binabalik na rule, no? Based on the rules natin kanina na 0 plus 0 is 0. So, 1 plus 0, the answer is 1. Plus 1, the answer is 0. Pero may carry ka. So, 1 plus 0, the answer is 1. Bring down na lang to. So, therefore, this becomes your sum. No? Pagdating sa subtraction, same given. Ay, mali ako ng kopya. Di ko na siya dapat isasama kasi yung iba talaga nahihirapan. No? Kaya lang kasi nasa course outline binary codes Okay, sa paano yung subtraction? So, tatandaan nyo kung lesser ang inyong subtrahend, so kailan talaga mag-borrow. 1 minus 0 is 1. 0 minus 1 cannot be. So, borrow tayo. Become 0. Ang binarrow mo, hindi 1, rather ay 2. No? So, 2 minus 1, the answer is 1. 0 minus 1 cannot be. Cannot be din mag-borrow. So, dito mag-borrow. It becomes 0. It becomes 2. Carry. So, begin 1. So, ang borrow ako, it becomes 2. No? So, therefore, pwede na tayo mag-subtract. 2 minus 1, the answer is 1. 1 minus 0, the answer is 1. Cannot be. So, borrow ka. 0 siya, magiging 2. So, 2 minus 1, the answer is 1. 0 minus 0, 0 siya, no? Dito na tayo, no? Yun. 0. Then, 0 minus 1 cannot be. So, magiging 2.
carry tuloy tayo, 2. Ito magiging 1. So 2 minus 1, the answer is 1. 1 minus wala na, so bring down na lang. So therefore, this becomes your difference. No? Again, kung confident kayo na tama ang sagot, no need to do the checking. No? Kasi kumbaga, sure naman kayo na correct. So this is how you add or subtract binary digit. No? Okay, punta tayo dun sa next one, which is what's called the parity check. No? Tatalo na ako sa parity check. No? So ano bang ibig sabihin ng parity? So pag sinabi natin parity, this is the way of checking, no? The cent digit, no? Kasi minsan nagkakaroon ng distortion pag sinesend mo yung digit. So paano mo siya i-decode? Kailangan kung ano yung sending parity mo, yun din ang receiving parity mo. So pag sinabi natin even and odd parity, it is a method for detecting if an odd number of the bit has been switched accidentally. So, kunyari, nagkaroon ng changes. So, paano natin masasabi if the given is odd parity, no? So, tatandaan nyo, yung numbers of 1 is odd. Yung 1 ang binibilang. Pagdating kay even, ang binibilang natin, yung number 1. Kailangan yung numbers of 1 mo ay even. No? So, that's what's called even parity. So, if the number of 1 bit is add up to the odd number, that we know there's an error. So, kailangan pa nagsisend tayo. Kunyari, ASCII ang sinend mo. So, paano mo i-check yung parity niya? Kailangan magiging 8-bit siya. No? So, paano ginagawa yon? So, ganito yun. Kunyari, nagpadala ka ng message, 0101, and you're using an odd parity. So, is the binary word error? The answer is yes, kasi yung numbers of 1 mo are even, and ginagamit mo yung odd. Ang tanong, paano mo siya ngayon i-correct? No? So, ganito yun. For example, you're using an even parity. So, ito yung send image mo or send code mo. So, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, anong gagawin mo dito? Yung last digit mo, magdadagdag ka. Kunyari, 7 siya, no? O sabihin mo ng 8. Yung last digit mo, i-change mo siya into 1 so that maging even. No? Yung laging last digit. So, tatandaan na, sa parity bit, kailangan 8-bit codes tayo. Sir, paano naman kung even yung sinend ko? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Add 0 na lang. No? So therefore, that becomes now your even parity. So please take note, pag sinabing even, the number of ones should be also even. Now, paano kung ang ginagamit mong sending message or receiving message is add parity? So kung given mo ay add, plus 0. Pero kung given mo, for example, is even and you're using an add parity, so therefore you have to add 1 to make it an add. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? So therefore, that becomes a parity bit. Ha? Okay. So, for example, ito. Nag-send ka ng letter B. So, sa ASCII key kasi, ng letter B, ito yun. No? 011, 0101. So, syempre, pag nagsisend ka, so, kailangan mag-add tayo ng 0 because I'm using even parity. No? So, magiging 1, 2, 3, 4. So, even na. It so happen, nagkaroon ng distortion. Na-scramble yung message. Eh, yung ginagamit ko is add parity. So, ako yung makaka-receive ng message. So, anong gagawin ko? Yung last digit, to make it an add, dahil even ito, i-flip ko lang, papalitan ko ng 1. So, magiging 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. So, therefore, it becomes now the correct transmitted message kasi I'm using an add parity. No? Please take note, 01, 01, 01. Ha? Okay. May tanong ba, class? Bago ko mag-proceed. Class? Meron bang tanong? Wala po. Wala po. Sige, walang plus. Joke lang. Sige, wag Ah. na. Joke lang. Di random lang kasi yun. Okay. So, meron tayong tinatawag naman na repetition code. Tandaan yun yung diniscuss natin. Code theory, binary codes, tapos nag-discuss natin ng binary mathematics, nag-discuss na tayo ng parity check, ngayon, repetition code. So, ano ba yung sinasabi nating repetition code? So, for example, you use k is equal to 3.
So you're going to send 101. Ang tanong, how many times? So it depends to the value of your R kasi this is a formula if you're going to send the number of times no pertaining to your codes. So paano mo ngayon to i-construct? So since you select 2, 2 times 2, the answer is 4 plus 1. Therefore, the answer is 5. So meaning to say, isi-send mo yung 101, 101, 101, or 101 5 times. No? Now, paano mo ngayon i-decode to kung nagkakaroon ng distortion? For example, no, alam niyo sa Nokia, di ba? Maraming nagkahiwalay na relasyon dahil kay Nokia, dahil din sa mga network. Sir, bakit? Kunyari, nag-send ka ng message, na-receive ay blanco. Dahil wala siyang laman o wala kang sinesend, bigla kang makaka-receive galing sa kanya. Sa pagdududahan, meron kang tinitext na iba. Away na. Pangalawa is nag-send ka ng message, puro special characters. Hindi siya letters, no? So, ang mangyayari, magagalit si babae, bakit mo ko sinend ng ganitong message? Galit ka ba sa akin? Kung galit ka, sabihin mo, break na tayo. Pangalawa, nag-send ka ng message, minsan ang nare-receive yung pangalawang message mo na kasi nung araw sa Nokia, pag nagsasend ka ng message, hindi siya eksakto na talagang buo. So, lagi siyang dalawa. Kung di ako nagkakamali, parang, teka, Nokia full text count. Counter. Tingnan natin kung ilan yung normal counter, ano. Kung di ako nagkakamali ay, sana makita ko. Yung pinaka-counter ay wala. So, hindi ko matandaan kung ilan. Palagay mo na siguro 96 letters, no, kasama yung space. Yung space kasi, characters din siya kasama siya sa special character. So, nangyayari, pag sined mo, bisan putol. Nakukuha mo na yung pangalawa. Tapos, bigla lang tutunog yung cellphone mo, inaway mo na for example si boyfriend, na-receive mo na ng kompleto. So, minsan, nakatanggap mo special character. Antay mo maya-maya yun, madidecode yun. Bigla siya makokorek. Sabihin din ni code ni cellphone kasi siya yung receiver. No? So, didecode ni cellphone kung ano yung message na yun, magiging text na siya. Inaway mo na, nakipag-break na. Tapos nakipag-break ka, mayroon pala siyang girlfriend na naka-ready. Iniwan ka na. Kawawa. Kaya sabi sa inyo, maraming relasyon na minsan nagkasiraan dahil dyan na pagbibintangan, kasalanan naman ng network. Now, nag-send ka ng code, it so happen, nagkaroon ng distortion. Ito yung natanggap mo. No? Ito yung na-receive mong message. Ngayon, ang tanong, paano mo ngayon siya i-decode? No? Ang tanong, paano mo sa ngayon siya i-decode? So, ganito ang proseso nun. Teka lang ha, paste lang natin to. Yan. So, medyo lakihan ko. Para mapakinabangan naman natin. Ay. Yan. So, gagawin ko, mag-assign ako ng index. Yan. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No. Siyempre, mag-umpisa ako. So, tandaan nyo, k is equal to 3. So, sabihin for every third. So, pinili ko si 1 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. So, ano yung mga digit na yun? 1, 1, 0, 1, tsaka 0. So, paano yung magiging determination natin na what will be the first code or the last code rather, no? So, based on the most appearing bit, no? Kung yung pinaka-appeared na bit dito, therefore, that becomes now your answer, no? For the last bit. So, susunod ay 2 plus 3 plus 3 plus 3 and plus 3. So, 1, 0, 0, 1, 0. No? So, it is 0. The last natin, yung 3, 6, 9, 12, 15. So, 15, 12, 9, 6, 3.
So most appearing natin is 1. So pagbasa dyan class, lagi pataas. Ito yung most significant digit, ito yung least significant digit ha. Kasi papansinin nyo, ito yung pang 15 natin eh. Kaya pataas na. So therefore, pag decode natin, sabi, it becomes now 101. So paano natin malalaman yung correct message niya? Eh sabi, send 5 times. So therefore, 101, 101, 101. So ganun ang gagawin ni Nokia. Lalabas na yung letters. Kasi bakit? Decoded na. Yung repeated message. No? So nangyayari ba yun, sir, nung unang panahon? Unang panahon talaga, nung time namin, nangyayari yun. Na minsan, wala kang sinasend na message, may matatanggap ka. May matatanggap ka message, special character. Minsan, masasend yung una, wala ng pangalawa. Or minsan, masasend yung pangalawa, yung una, minsan wala, minsan late mo na nare-receive. No? So, mangyayari, away yun. Sir, nangyari ba sa yan? Oo. Na sinabihan akong busy. Wala mo na tatanggap na message. Sabihin, di pa talaga siya coded, no? Sir, baka wala ng signal. Di ko alam. Okay, let's have another. After this, gusto nyo muna mag-break kahit saglit, kahit mga 5 minutes. Baka relax. Ako palang sasagot. Sige po, sir. Sige. Snack muna. Para maka-snack muna kayo, no? Para at least ma-digest man lang, no? Pambira kasi di mo lang kami pinadigest ng aming gagawin. Raymond, pwedeng bigyan mo ko ng 15 numbers na 1 and 0. Random siya, ha? Sir? 15 numbers. Okay, sir. 3? Ay, hindi. Walang 3. 0 and 1 lang. Binary digit lang. Hanggang 01 lang, sir. Yes. 0, Uh-huh. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Ilan na yan, sir? Walang pa, 15. 3, 6, 9. Apat pa. 10. 0, 1, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0. Ayan, sir. Bilahin natin, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, the first step is to assign index. No? So mag-assign mo na kayo ng index. Sir, tanong, paano kung k is equal to 4? So pag sinabi natin class na k is equal to 4, nasa na ba yun? Kunyari, sabi nyo, k is equal to 4. So definitely, kunyari lang naman, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. So, sabihin, kung ginamit mo rin na ito, ang isa-set mo, 5 times na ito. So, paano may didecode? Di 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, 5 siya, di 20. No? So, ganun ang pag-decode naman niya. So, kailangan nakabase rin siya dito. No? Kung ano yung value ng K. So, sir, 101, pero ginamit tayong 4 cannot be. Kasi bakit? Tatlo yung ating bits natin. Where 101, where K is equal to 3. Okay, so balik tayo dito sa example. So, paano mo siya i-decode? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito ba yun? Given natin. Parang nandibago ko bigla. Kasi maraming 1 eh. Baka lumabas for 1. Baka 1, 1, 1. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, umpisa natin sa 1. So, nilalagyan ko ng circle kasi para at least gumagamit ako symbol. Kasi minsan nakaka-confuse. Plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. So, 1, 1, 1, 1, 0. So, ano yung most appearing is 1. So, punta tayo sa 2, 5, 8, 11, 14. So, 1, 0, 0, 0, 1. So, 0 din siya, no? So, ito na yung last. 15, 12, 9, 6, tapos 3. So, most appearing, it is 0. So, ano magiging code natin? 0, 0, 1. So, therefore, this becomes now your decoded, repeated bits, no, na sinense nyo. Ha? Sige. So, after this, break muna tayo.
Siguro for 7 minutes naman 'no. Kuha kayo ng pagkain niyo, chicha niyo, kain muna kayo, relax, wiwi, whatever 'no. Tapos magko-continue tayo kasi we'll go with the second to the last topic 'no, which is cryptography, ha? O sige, see you later after 7 minutes. So time check is 2:49, palagay mo ng 2:50 at 2:57 resume tayo, ha? Medyo mahaba pa ng bahagya ito, ha? Tiyaga lang, ha, class. O see you later. No, this is your mixed number, this is your numerator, this is your denominator. In short, ang kinukuha nyo, yung numerator or what we call the remainder. Sir, tanong, paano kung perfect division siya? What is the modulo? The answer is 0. So, tatandaan the answer will be 0. So, ang tanong, paano naman kung ito yung modulo? Sandali, hanapin ko Sana makita ko siya agad. Ito to. Kita ko na. Yan. Okay. Sir, tanong, paano kung mayroong operation? Plus, as you can see, meron siyang parenthesis. Tama, no? So, kung meron siyang parenthesis, meaning to say, you have to perform first the operation. 28 divided by 4, the answer is 7. Modulo 3, no? So, anong remainder natin dito, class? 7 modulo 3. Ilan siya? 1. Okay, that's correct, no? Kumbaga, yun yung remainder, yun yung residue. 9 modulo 7, ilan? Plus 9 modulo 7. 2. Okay, that's correct. 45 modulo 9. Ilan siya? 45 modulo 9. 0. Okay, that's correct kasi it's perfect division. Sir, paano pag 46 modulo 5? Ilan siya? 1. Okay, that's correct. Sir, bakit no? Kasi, kumbaga, kung medyo sanay kayo sa divisibility rule, so it is 45. 46 minus 45, that becomes the remainder, no? So, meron ka bang shortcut pa dyan, sir? Meron. Sana makita ko siya. Yung aking modulo calculator. Nawawala. Ay, dito. Modulo calculator. Tuturo ko naman sa inyo yung mga shortcuts. Modulo calculator. Okay, so ito yun. Kaya lang ito, hindi siya pwede na multiple operation. Kasi sinubukan ko eh. Ayaw niya pumasok. 9 modulo 7. Calculate. The answer is 2. No, yun ang remainder. 45 modulo 9. So, the remainder is 0. No? So, ibig sabihin is, this will be your calculator. So, may tanong ako, paano kung wala siyang parenthesis? So, kunyari, 28 divided by 4 modulo 3. So, in this particular case, ang implication niyan, you have to get first the modulo before you divide. No? Yung 48 modulo 3, the answer is 1. Then, tsaka ka pwede mag-divide. So, ilan ang sagot? So, 28 divided by 1, the answer is 28. So, therefore, this becomes your answer. Tatandaan. Sir, may tanong ako, paano kung negative? Kunyari, ang given nyo, meron kayong given na negative, kaya tanggalin ko lang ito, no? Yan. Kunyari, sabi, negative 12 modulo 5. No? So, paano ba ito? Pero kunin muna natin ng positive. Sa 12 modulo 5, the answer is 2. Tama, no? Kasi, kumbaga, yun ang remainder.
So, ibig sabihin, pag kukunin ko ang modulo 5, kung start ko ay 0, this is 5, this becomes 10, no? This becomes 15. So, please take note yung rotation natin, ano, it's clockwise. So, therefore, this is 11, 12, 13, 14. Okay. So, titingnan natin, malapit siya sa 10, pero hindi ganun, ano. Kumbaga yung excess, 8 is 12. So, babalik ako. 1, 2. So, therefore, kaya siya naging 2, no? So, this is only illustration. Huwag niyong lituhin ang sarili niyo, ha? Sir, paano pag negative tayo? So, kung ito ay 5, kung ito ay 0, ang movement mo, reverse. So, pa-clockwise ka naman, counter. So, this is negative 5, negative 10, and this becomes negative 15. So, paano kinukuha ngayon ng tinatawag nating residue? Minsan, pag dinivide natin siya, ang thinking natin, class, it is also 2, which is wrong. Di ba, no? Kasi bakit? Kung natatandaan nyo, di ba, yung division ko kanina, kunyari 9 divided by 5, no? So, the remainder is 4, no? Pertaining to the remainder. Kasi bakit, no? So, magiging 1 and 4 fifth, no? Kung natatandaan. So, ibig sabihin, pag nag-multiply ako, 4 times 1, this is becomes 9 modulo 5, ano? So, the answer is 4. So, meaning to say, 4 times 1, the answer is, 5 times 1, the answer is 5 plus 4. So, 9 siya. Sabihin, pag i-check ko kung tama yung aking division, di ba minumultiply natin plus remainder. No? Similarly, kung meron kang 5, ito ay 9, the answer is 4. So, paano yun? 5 times 1 plus 4, the answer is 9. So, tama. So, kung answer ko ay 2, so, ibig sabihin yan, ang lalabas na remainder, for example lang naman, ano. So, meron kang 2, tapos this is 5. 5 times 2, the answer is 10, plus 2, the answer is 12. Hindi siya equal. So, nagja-jive lang ito para dito. So, what will be the solution? Ano? What will be the answer here? So, what you're going to do here is magka-count ako backwards. Kasi bakit? This is negative 11, negative 12, negative 13, and this is negative 14. So, since ang kailangan ko is ma-count, no? So, ito yung 15. So, babalik ako. 1, 2, 3. So, ilan yun? It's not 2. The answer will be 3. So, tatandaan, ano? Pagdating kay modulo. So, ito yung explanation niya. So, you have your negative 12, and this becomes 5. Yan. So, the answer is 3. No? Kasi bakit? Pag i-multiply ko yung 5, multiply by negative 3, so the answer will be 15. So, plus 3. Kaya natatandaan nyo, di ba, no? Kung ang sagot ko ay 3. Kaya lang, sa calculation ko kasi, iti-treat ko siya sa negative, no? Kasi negative ito. So, kailangan lalabas yung negative 12. So, lalabas, kung titignan natin, is negative 3. Pero in effect, that is positive, no? This is only for checking. So, this is 5. Tapos, this is 2. No? So, therefore, 5 times 3. 5 times 3 pala to. Kasi pangatlo, no? So, ito yung negative ko. Tatanggalin ko yun. Yan. So, tinan nyo, ano? 5 times 3, the answer is 15. Negative. Plus 3, so the answer will be negative 12. Kaparehas doon. So, negative 12 or 15. So, that's the reason why. Kaya ang answer ay 3, ha? So, wag kayo malilito, no? Sir, may negative siya. I-absolute value na namin, hindi. So, I don't suggest this one. Pinakita ko lang para makita niyo yung illustration na tama yung calculation natin. If you have a negative, therefore, it becomes a 3, no? So, another, kunyari, negative 21. Kunyari lang naman. Negative 21 modulo 4. So, ang tanong, paano ito? So, kung iisipin nyo,
sa mind nyo, 4, 8, 12, 16. No? 16, 20, 24. So, yun ay 24. So, 24 minus 21. So, the answer is 3. Na? Kasi bakit? No? Pakita muna natin. Negative 12. And you have modulo 4. Ay, 4 tama, no? Yun. Ay, bakit 0? Ay, mali pala. Negative 21. Sorry. Yun. The answer is 3. No? Kasi kumbaga, kinuha ko yung difference. So, paano mo na-imagine yun? No? Sa isip ko, kinalculate ko. Kasi kailangan more than siya. So, therefore, it becomes now 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24. So, 24 minus 21, the answer is 3. Now, so to counter check, no? So, ang divisor mo ay 4. Ito ay negative, paano ba kinuha? 4, 8, 12, 16, 6 siya. No? Yung perfect division. Then, ito ay 3. 4 times 6 is 24 plus 3, negative 21 over 4. Ito na yung 6 na to. So, ito yung perfect division. Now that when you divide yung negative 6 times 4, the answer is 21. Ha? Ito ko siya kinuha kung sakali mag-negative kayo. Pero to make the story short, so 21, 20, negative 20. So negative 24, 24 minus 21, the answer is 3. Now, so may tanong ako, paano kung meron siyang square root, for example? Kunyari, 3 to the 5. No? Modulo, ano ba maganda? Modulo 4, for example, ano? Sir, paano yung ganito? Ito lang bisa may problema. So, pwede ko siyang i-simplify. So, in such a way, dapat perfect modulo. So, 3, 6, 9, 12. 3 times 3 is 9. Times 3 is 27. 27 times 3, 61 ata, no? 64. 27. 3 times 3 times 3 times 3, 81. 81 ba divisible by 4? Parang hindi. So, walang choice. So, mangyayari sa atin talagang straight siya. Yung in case lang naman na pwede mong i-lowest term, yun pwede mo siya. Kunyari, this is 3. Kunyari, divisible. So, kita ko na kaagad. No? So, kasi 3 times 3 divided by 3, 2 plus 4 is 5 plus 3 is 8. So, hindi siya divisible. May des. Ay, 81 dito. Divisible pala siya. Sorry. So, pwede ako mag-shortcut, ano? 3 to the 4th, saka 3 modulo 3. No? Kasi 4 plus 1, the answer is 5. So, the answer is 0. So, kita ko na siya. No? Kasi ito, perfect division niya yun. No? So, the answer is 3. In this particular case, no, kung sakali meron kayong given na may power. Ha? And this is how you solve for the modulo. Okay, question. Tatandaan lang, pagdating kay modulo, anong kinukuha? It is only the residue. Ha? Tatandaan, ang kinukuha lang natin is yung residue or what we call the remainder. Kung meron siyang multiple operation, may parenthesis, you have to perform the operation before you get the modulo. But in cases that, no, na wala siyang parenthesis, therefore, you cannot have any solution. Ha? Tatandaan, ha? So, cannot be siya. 8, 16, 24. Ba? 28, 7, 40, 21, 28. Kaya may sinusubukan lang ako mag-drive siya. 28 modulo 3. 28 modulo 3, ilan ba? 28 divided by 3. 24. So, lalabas ay 8, 16, 24, 3, 27, 3. Parang ganito, no? Kunyari ito yung given. Try ko lang, ha. So, kung paghihiwalayin ko siya, 28 modulo 3 divided by 4 modulo 3. So, 28 modulo 3. So, the answer is 1. No? Kasi 27 minus 1, ay 27 from 9 times 3 is 27. 28 minus 27 is 1. 4 modulo 3, ang remainder niya yung 1. So, 1 din siya. Parehas, no?
So, ibig sabihin, for some cases, pwede kong i-separate yung modulo, no, based on the ruling ng fraction. Okay? May tanong ba dito? Class? Pupunta na ako ng tinatawag natin na cryptography. So, ano ba ibig sabihin ng cryptography? No? So, pag sinabi natin cryptography class, basically, it is what you call, it is, teka ha, hanapin natin yung pinaka-heading muna para doon ako mag-start. No? Crypto. So, kunyari, no, parang yung example ko kanina, ewan ko lang kung dito sa klase ko, na kunyari gusto mo magpadala ng love letter, kung gusto mo magpadala ng love letter is para hindi malaman ng magulang niya, nakwento ko na ba? Hindi ko matandaan, ano? So, kunyari, may naliligaw sa inyo, ayaw naman ng magulang sa inyo. So, anong gagawin niyo? Kunyari, ikaw, Stephanie. Stephanie, may tanong ako sa iyo. Anong sabi ko sa'yo, ha? Yes, sir. Oh, yung pinagagalitan ka tuloy. Sorry. Kunyari lang naman, pinaliligaw sa iyo. Ang sabi ko sa'yo, mag-sit lang. Doon magsisit yung bigdaan. O sige, iba na lang, no? Pinagagalitan nata. So, Sir, yan na hindi lang. ako napagalitan. Yung aso Ay. namin. Ay, yung aso niya, buti naman. So, kunyari may naliligaw sa'yo, ayaw na magulang mo, gusto mo yung lalaki. Tapos later on, sinagot mo siya. Ngayon, naglalakad ka, nakasalubong mo yung boyfriend mo, kasama mo yung parents mo. Tanong, papansinin mo ba yung boyfriend mo o hindi? At kung papansinin mo, paano mo siya babatiin na hindi nalalaman ng parents mo? Tinuruan no? Ano, sir? Hmm. Ayun? Nakaway. Pero hindi halata, sir. O, paano yung kaway mo? Yung nasa baba lang, yung parang nasa baba ng hita, yung gumagano lang. No? So, ibig sabihin, that becomes your signal. So, kahit na minsan magkatitigal lang kayo, alam nyo na kung anong ibig sabihin. Kasi kumbaga, may built-in code na kayo. Di ba? No? Kaya minsan pag sa nangliligawan, nung uso pa ng telepono kunyari, para ikaw mismo ang sasagot, magpaparing ako ng 4 na ring. Pag nagparing ako ng 4 na ring, ang kasunod nun, ako na ang tatawag. No? So, ibig sabihin, pwede ka nang tumawag or tatawagan na kita. 4 na ring, tapos kailangan mag-return call ka. Pag hindi ka nag-return call, ibig sabihin nandiyan ang parents mo. Mga signal nung araw, no? Ganun kasi kami nung araw. Walang cellphone pa nung araw. Ang meron lang noon, landline. So, ibig sabihin, signal namin yun. And that's what you call cryptography. So, paano namin malalaman na kailangan mo nang tumawag? Alam namin yung key na tinatawag. So, parang ganito. Ewan ko lang kung nasubukan nyo ng bata kayo. Kung meron kayong gustong bigyan ng sulat, for example, love letter, paano mo siya bibigyan in such a way hindi mahuhuli? Di ba? No? So, ang gagawin mo, for every letters, may equivalent siyang symbol. So, kunyari, nag-send ka ng triangle, circle, natanggap niya. So, paano niya malalaman? Siyempre, ibibigay mo yung key. Yung word na binigay mo sa kanya, ang tawag natin doon is ciphertext. Pag na-convert na siya sa original message, it is called plain text. So, meaning to say, pag sinabing plain text, kunyari, I love you. So, pag isa-send mo siya, coded na siya. And that's what you call ciphertext. So, pag sinabi natin ciphertext, it is called cipher. No? It is the algorithm of transforming plain text or changing to ciphertext. So, paano niyo malalaman kung ano yung message exactly? Kailangan ibibigay mo yung key. Diba, no? So, ganun ang tinatawag natin na ciphertext o tinatawag na cryptography. Normally, ginamit siya noong araw sa gera. Pag gusto mo makipaggera, dahil binabagsak nila yung mga communication tower, the only way there is to send a letter. For example, you will attack at 3 days after, at dawn. So, paano mo may send yung message mo? Kunyari, bagsak ang communication. Gagawa ka ng coded message. Yung coded message ito, dala-dala na messenger to. Ito, magaling talaga yung mga messenger kasi mabilis silang lumusot. Paano kung mahuli sila? Diba, no? So, kailangan, ang may bibigay mong message is encrypted. So, bakit encrypted? Kasi it is converted to a ciphertext. Kaya minsan napapanood nyo sa mga movie, di ba? What is your plan? What are you doing here? Especially if you are a spy, bububugin ka talaga para magbigay ka ng information. Kasi bakit? Sa war kasi, very vital ang information.
No? Pag alam ng kalaban mo yung gagawin mo, definitely, makakakaroon sila ng plan how to counteract, no? Doon sa plan mo na to attack. So, anong gagawin? Kung ito ay hypertext, aralin ng aralin. Eh, paano kung di mo ma-detect? Di siyempre, na-goal mo is not to detect, no? What will be the message? So, yung tinatawag natin, yun ang common na ginagamit. Bakit tayo may hypertext? Primarily, it is because it is used in war. Ginamit siya sa gera, no? So, let's have example. So, for example, this is your Caesar cipher, no? And you use shift 3. Pag sinabing shift 3, if this is your letter, A, B, C, D, E, F, G. So, pag sinabing shift 3, bibila ka ng 3. 1, 2, 3, your letter A becomes D, and it follows, no? So, paano yan? So, ganito yun. Bali, attach ko na lang tong lecture mamaya, no? Nasaan na ba ako? Yun. Kunyari lang, ayaw ni nanay mo magkaroon ka ng boyfriend. Eh kaya lang malakas ang loob mo, napakakulit mo pa. So ang tanong, paano mo ngayon ito isi-send sa kanya? So siyempre, bago mo siya i-send, kailangan secure ang ating information. No? Kunyari, sabi mo kayong dalawa, sa school bawal. So sabihin, signal lang kayo. So ito yung papadala sa iyo. So kunyari, sabi, shift 5. No? Pag sinabing shift 5, lakayan natin, gawin natin 28. Yan. So, paano yun? Ano? So, bilang ka ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, therefore, ito yung tinatawag natin na letter A. Yung the rest, yung letter V. No? So, continue siya. Okay. So, paano ito? Kunyari, magbibigay si lalaki ng I love you. So, syempre, bawal kang magkaroon ng relasyon. So, paano natin ma-secure na hindi malaman na meron kang karelasyon? So, magsisend tayo ng hypertext. So, nagkaroon tayo ng shift 5 to the right, meaning to say to the right. Pag sinabing to the left, literal na pakaliwa ha. By the way, may mga lecture naman dito na pwede nyo magamit. No? So, kahit konting example lang siguro ibibigay ko. No? So, ang equivalent ng I, N. Ang equivalent ng L, sa baba niya ay Q. No, tanggalin ko siguro to para hindi kayo ma-confuse. Bakit nawala? Balik ko na lang ha, nawawala eh. Pero sana wala siyang yun. Yan, no? Para makategorize nyo. Ito yung tinatawag natin na hypertext, no? Or this Caesar cipher. Okay, ano yung O, T? So, dahil dalawa naman yung O, no? So, tina siya. Ano yung V, A? Ano yung E, J? Ano yung U, I, D? Ano yung U, C? Okay. So, therefore, ito matatanggap ni boyfriend or matatanggap ni girlfriend. Ngayon, so happen, si nanay, napakataas ng instinct. Sabi niya, pakiramdam ko sa anak ko, meron na siyang boyfriend kasi araw-araw na siya naliligo, dati every other day. Ngayon nagsusupply na siya. Ngayon naglilinis siya ng kwarto niya. Siguro meron na siyang boyfriend kasi nagtatalaga na. So ngayon, ito yung natanggap mong letter. Tapos nabasa ni nanay. Eh siyempre, minsan ng mga nanay, pag gusto niya malaman kung ano yung whereabouts ng anak, ang unang tinitignan ay bag or wallet. So ang tanong, ano ngayon ito? So siyempre, si nanay, for example, magaling sa code. Alam niya paano niya i-decode. Eh, hindi mo naman binibigay ang key. So, sabi ni nanay, itry ko nga ng shift 2 to the right. 1, 2. So, therefore, yung letter A ko becomes my letter C. And my letter Y becomes my letter A. So, anong gagawin ko? So, kunin ko yung message, no? So, ito yung magiging basis natin. And this because our key, no? Ito yung tinatawag natin key. For example, hindi binigay ang key. Pag hindi nyo alam ang key class, ang mag-resort tayo sa trial and error. Try, hindi pwede, retry again. No? Sir, paano natin ma-detect yan? Sa first few letters pa lang, magkakaroon na kayo ng idea. So, ano yung N, L? Ano yung T? Kasi pareha sila, V. So, kung titignan ko, very visible na baka, so try ko pa yung Q. Ano yung Q?
O. Uy, love. Tingnan ko yung A. C. Oops, hindi siya exactly the word no that is similar to the common language. So since hindi siya common sa language natin, loves she. So wala namang word. So basically, this is not the correct ciphertext, no? Or what we call the key, the correct key. Eh, kunyari si nanay, masyado talaga mapilit, talagang gusto niya malaman kung ano yung code. So, ang ginawa, kinapin niya uli, kinuha niya to, tapos, kunyari nahulaan ni nanay lang, no? Pero hindi pa niya sigurado. Subukan ko nga yung shift 5 to the right. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, therefore, this becomes now your message. Ayun. So, therefore, ito na siya. No? So, ngayon, sabi ni nanay, itry ko nga. Ano yung N, I, ano yung Q, L, ano yung T, ano yung T natin, it is O. Oops, parang medyo na aanigan ko na. Ano yung letter A, V, ano yung letter E, IJ, it is letter E. So pag ganyan ang case, magkakaroon ka na ng hit, maybe this is the correct key, no? Kasi bakit? You form a word. Pag may na-form ka ng word, therefore you got the correct key. So ano ngayon yung D? Tapusin na natin. D is Y. Ano yung Z? It is U. Ngayon, babalikan kita, anak. Sino nagpadala sa iyo ng word na I love you? Booking ka ngayon. Kasi bakit? Nalaman ni nanay that you're using a decoded message. So therefore, no, tapos yung istorya ko. And this is how you decode. In case that the key is not given to you. So example, walang key, napahulaan sa inyo. It is really a trial and error. Eh kung isipin mo, 6 letters ito. 26 letters. So sabihin, you will have 26 shifting or 25 shifting. Shift 1, 2, 3, 4, 5. At 25 shift. Sir, matagal ba yun? Oo naman. Trial and error talaga. No? Now, for example, given naman ang key. No? Sa atin. Ngayon, sabi, kunyari, shift 10. To the right, for example. And you're asked to solve using modulo arithmetic. No? Sabi sa inyo, solve naman natin using a modulo arithmetic. Ngayon, sabi sa inyo is shift 10. Pero isi-save ko muna to, ha? Nasaan na ba siya? Ay, hindi ito. Save ko lang, class, ha? Para kung kailangan yung lecture, pwede kong maibigay sa inyo yung ating lesson, ano. Lecture PM-2. Week ano to? Week 13. Nakakalimutan ko lang dyan. Yan, no? Sir, paano yung shift 10? Pero ang gamit natin is modulo. Kunyari, meron kang word na mathematics. Hindi, baka nasa quiz to, wag to. Pangalan ko na lang. Commendador. No? So, pag pinapasolve sa inyo using arithmetic modulo, mag-assign kayo ng index. Ha? So, ito yung tinatawag natin na index. So, start with 0. Yan. Ha? Oops, hanggang dito lang. So, this is what you call index. So, ang gagawin nyo, class, kunin nyo yung index equivalent value. So, ni letter C. 2, O natin is 20, O is 14, ano ang M, 12, ano ang E, 4, ano ang N, 13, ano ang, dalawa yung O natin, ano 14 na to. Ano ang D, 3, ano ang A, 0, ano yung R, 17. No? So, ito yun. So, pag sinabing shift 10,
mag-add ka ng 10. Tatandaan. Mag-add ka ng 10 here, then you get the sum. Yan. Then after that, dahil meron na kayong sum, you get the modulo. Yung modulo nyo, since 26 na naman yung alphabet, no? Sir, tanong, bakit kailangan kunin ng modulo, no? Kasi class, pag nag-exceed ka ng 25, wala naman tayong letter na pang 25 o pang 26, no? Yung more than 25. So, babalik ka uli dun sa mga letters mo, no? Kasi kumbaga, ang letters lang natin is only 26, no? So, ano yung may sobra ng 26? So, modulo is 24, the same. Yan. So, kung titingnan mo, 24, meron kong 27. 27 modulo 26, it is 1. No? So, therefore, kinuha mo yung residue. Then, after that, you get the equivalent no, nung index natin. This is M. Ano yung 24 natin? Y. So, dalawa yung 24. 22 is W. 14 is O. No? Walang kaparehas, ano? 23 is X. 13 is N. And this is also N. Ang 10 natin is K. Ang 1 natin is B. No? So, therefore, this becomes your ciphertext. Tatandaan. So, sabihin, ito yung marireceive nyo. Since alam nyo naman yung key, so for example, sabi sa inyo, i-decode mo nga to using modulo naman. So, decoding na tayo, ha? Yan. Kukunin ko ulit ito. Pairam ako. Kasi kailangan ko siyang pag-decode. Yan. Paste natin. Using ko lang, ha? Yan. Kunyari, pinapa-decode naman sa inyo ito. So, ang gagawin nyo, kunyari, using modulo operator, no? So, gagawin mo pa, ganun pa din. Kunin mo muna equivalent niya. Ang M mo is 12, ang Y mo is 24, W is 22, ang O mo is 14, ang X mo ay X talaga no? X is 23, ang N mo is 13, ang K mo is 10, ang N mo is 13, no? Parehas yun, no? Ang B mo is 1, no? Then, since nag-add tayo, pag i-convert mo siya to plain text, so subtraction naman tayo. 10 pa rin ang gamit, ano? So, yun ang ating shift, no? Yan, so minus tayo. Minus 10. Okay? So, kunin muli yung modulo. Okay. So, paano ang susunod niyan? So, wala naman tayo more than 26, no? Except meron akong negative. So, the same pa rin to. 2, 14, 12, 4, 13, 3, 0, 3, 14, negative 9. Ay, teka lang. Naka-share screen ba ako, class? Okay. Kasi nawala yung notification ko dito, no? Tinanggal ko siguro. Okay. So, this is negative 9. So, sa paano to? 26 minus 9 is 17. Ganun lang siya. So, bakit ganun lang kasimple? Kayo na ang hirap-hirap. Ano? Siyempre, yung residue ang kinukuha natin no? Sa 26. No? Ito 17. Okay. So, anong gagawin natin? Kunin yung equivalent. So, ano yung letter number 2? Letter C. Tayo lumaki. Yung. Bali pala ako ng pindot. Ano yung 14? It is O. Ano yung 12? It is M. Ano yung 4? Letter E. 13 is N. Ang 3 is D. This is A. And 17 is R. So therefore, this is how you decode the encrypted messages using the modulo operator. Sir, may simple ba dyan? Meron. Kung nare-recall niyo yung ginawa ko kanina, di ba? No? So, given naman yung key. Sabi, shift 10 to the right. So, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yung K ko, magiging
A. Tapos yung A to J ko, magiging Q ko. No? So therefore, ito siya. So paano ito? No? So ang gagawin nyo class, kunyari ang word nyo ay ito. So syempre pag pabaliktad, ang tingin nyo dito sa baba. No? Paano nyo i-decode siya? Okay, ito yung simple. Ano yung M? C. Ano yung Y? O. So meron din Y doon. O na rin to. Parang lobat na siguro itong mouse ko. Ano yung W? M. Ano yung O? E. Ano yung X? N. Ano yung N? Yung D. Ano yung K? Siguro memorize mo sir, hindi naman tinitingnan ko din. No? Ano yung B? R. So, ganun lang kasimple. Diba, no? Sir, tanong. Kunyari nag-exam kami, sabi solve using modular operator. Hindi ko sinabi sa inyo, ha? Pwede niyong gamitin ito, mas mabilis. Same din naman ang lalabas. Pero pagdating sa quiz, for example, requirement sa inyo, mag-solve ng modular operator. So sa pag-solve nyo ng modular operator, hinihinga kayo ng solution. Therefore, you have to solve it using the modulo operator with your solution. So ganun siya. Okay? Any question with cryptography? Wala? Sige, let's go with the last. Last na to. Pagbigyan nyo ng teacher nyo. So, tatapusin ko lahat ng lesson itong buong December. Pagdating ng January, pagpasok ka na, relax kayo. Okay. So, this is what you call now the codes, no? How you're going to check codes and check digit. So, normally, meron tayong tinatawag na mga identification number. So, very unique, no? Parang yung student number nyo. Yan, unique yan, no? So, paano nyo na-check yung codes? Kaya lang, it is given in the digit, no? Kasi kumbaga, sino yung first na mag-enroll, lowest. Sino yung last na mag-enroll, highest ang student number. So, kung natatandaan nyo na yung mga barcode sa UPC, no? So, yung number 1, ito yung number of system character. Ito, sino yung manufacturer. Unique tong code na to kung sino yung manufacturer na yan, no? Sa Pilipinas, ang ginagawa niya, binibili yung barcode. Kunyari, meron kang product na gusto mong ibenta, kaya pansinin mo yung mga mga tinitinda sa market. Katulad nito, saan ba yan? Ayan, no? Sana magutom kahit maingit kayo. Yun, meron siyang code na binibili nila yan, no? Para at least magkaroon sila ng sarili nilang code. Kaya pamasinin mo, wala na yung mga tag price. Minsan na nakadikit sa item, kadalasan, nandun na lang nakadisplay. No? Sir, paano namin malalaman kung ito yung tamang price ng hawak kong item? Tignan mo yung barcode niya or tignan mo yung code. Hindi yung bar sa yung code mismo. So this is your product code and this is the check digit. No? And also pagdating sa ISBN, so ito rin siya. No? EN, ito yung group, ito yung publisher, ano yung title, ano yung check digit. Yung laging huli. No? So, yun. Then, pagdating natin sa mga check codes, pagdating sa credit card, normally, it is a 16-digit number. So, ito yung digit na yun. This is your account number, and this is your check digit. No? Minsan, ito yung buo. Pag masyado na madami, buo na siya. No? Okay. So, these are the formula. No? Sa UPC, formula na to. Sa ISBN, formula na to. Sa ISBN, pares ano? ISBN 10. Ito ISBN 13. Ito naman is USPS, no? United States Postal Services, formula na siya. Ito na naman sa credit card, no? So, chine-check dyan is yung pang 16. So, suppose meron ako example, no? Ang sabi, determine the check digit. For a product, if the 11 digits is this one. So, copying ko to. So, lagay ko dito. Ayan. So, paano natin check? Ano yung pang last digit? So, ganito yun. Paste ko lang, ha? Yan. So, kung titignan nyo, this becomes our given. So, yung first digit, D1, D2, 3, 4, 5, 6, D7, 8, 9, 10, 11, no? So, paano magiging solution? Ito yung formula. No? So, 10 minus
3 times 8 plus 2 plus 3 times 1. Alternating yung multiply ng 3, ano? Teka, mali ata ako. So, ay ayaw. So, wala. Yan. Yan, 3 times 8 plus 2, 3 times 1 plus 4 plus 3 times 4 plus pang anong digit na tayo? Pang 6 ano? Plus 5 plus 3 times 6 plus 7 plus 3 times 1 plus 3 plus 3 times 2. Modulo. Yan. No? So, ilan ito? N minus. So, kunin ko lang yung sum. Yun. Modulo 10. No? Please take note ha. Yung modulo natin, hindi siya naka-parenthesis. So, you have to get the modulo. So, 86 modulo 10, the answer is 6. No? So, therefore, 10 minus 6. Lagyan ko lang ng decimal kasi ginagawa niyang date. No? So, what will be the result here? So, the answer will be 4. No? So, therefore, the last digit or the check digit will be 4. So, ni magiging digit natin, 8, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 1, 3, 2, dash 4. So, that becomes the check digit, no? Ito yung pang 12, no? So, therefore, this is your answer. So, last na. Okay, mag-alala. Huli na to. Tawa naman ako, medyo sumasagot ng teacher. Pero nagpapabreak ako, ha? Baka sabihin nyo yung teacher naman, sobrang sinagot kami sa oras. No? Kaya, ngayon lang naman siguro. Baka by next week din na masyado. Kasi madadali na yung next week. Eh. Okay. For example, ito. So, USPS, no? So, kailangan natin kunin yung pang 11 digit, kaya siya D11. So, paano yung solution? 9 minus 1 plus 2 plus 2, 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 3 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1. Modulo 9. Formula na to, class, ha? Formula na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kunin ko muna, ha? 9 minus. Kunin ko to. Para mabilis lang sa solution, ano? Ayan. So, therefore, it is 19. 19 ba talaga? 1, 2, 2, 1, 3. Dalawa ba yung 3? 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 1. O, 19 talaga lumabas eh. Tingnan nyo, baka may mali ako ha. Modulo 9. No? Naka-minus siya, no? Parang may mali ako. Duda ko lang. 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 1. Yun talaga eh. So, 9 modulo 9, the answer is 2. No? Tama ba? 1, 2, 2, 1. So, addition naman siya lahat. No? Ay lumabas. 19. So, 19 modulo 9. So, the answer is 1. No? Kasi kinukuha yung residue. So, 9 minus. So, therefore, the answer will be 8. So, therefore, what will be your code? 12, 2, 2, 1, 33, 1, 3, 2, 1, dash 8. So, ano itsura niya sa barcode? Yan. Kunyari lang naman, ano, mag-generate tayo. Yan, ano tayo? 11 codes. So, lagay natin dito. Siyempre, yung huli mo, pang check code mo.
So, barcode. Yun. So, pag binaril mo yan ng scanner, ito ang lalabas sa digit. Tapos may information siya. Kaya yung topic natin, ano, mathematics as a tool. No? So, yun ang ginagamit niya. Okay? So, may tanong ba, class? That ends the lecture. So, ano yung pangalawang topic na diniscuss natin? Modulo, cryptography, and the last, check codes or check number. No? So, yun yung huli. Yes, Sanchez. Hi sir, ask ko lang po, yung dun po kasi sa last, magkaiba po talaga sila ng formula? Oh, magkaiba. Kasi this is what you call USPS. Ito naman, ang ginamit niya is new product, no? So, sabihin, pag new product, it is UPC, yung Universal Product Code. So, ibig sabihin, class, magkaiba yung formula for the different entities. So, ito yung common, ano, ginagamit. So, pag sinabi natin UPC, ito yung formula. Pag ISBN, 10, ano, so ito yung formula. Sa ISBN, so ito rin yung formula. And USPS, ito yung formula. Yes, Jimenez? Sir, yung sa last po, nagkamali kayo ng enter ng number. Saan? Tingnan natin, baka mali nga teacher. Ito? Yung pinakang last, sir. Ito? Yung last na last. Yun ba yun, sir? Ito. Last na example, sir. Ayan, sir. Saan ako 12, nagkamali? 12, 2, 1, 3, 3 dapat. Okay. So, sige, ganito na lang. Katabaran ng teacher, ano? O yan, tama na. So, therefore, this is your code. Okay? Salamat sa correction. Anyway, meron pang question, correction, suggestion. Wala naman ang pa-quiz, no? Pero sa schedule kasi natin, may naka-design na quiz. Pero wala akong quiz. Assignment na lang ang gagawin natin, no? So, open ko lang yung canvas natin. Ay, hindi pala ito ang canvas ko. Ay, mali ako ng open. Kasi may canvas ko nawawala. Yan. So, tanggalin ko ito. Pero lang ako nag-open ako ng canvas. Sarado ko siguro kanina. TM-2. So by the way, class, meron akong pang matalino challenge. Kung gusto mag-lesson next meeting, you're very much welcome and also encouraged. No? So pag maganda ang report nyo, automatic yun. No? Ibigyan ko kayo ng plus 60. Yan, pinlablish ko na lahat hanggang finals. Pasensya na kayo kung medyo sumagad ng konti ng oras. Kaya ako naglagay ng middle break. Para at least matapos natin lahat ng lesson in 3 meetings, no? So, ito lang yung magiging assignment natin. I hope so, wala na siguro magsasabi, Sir, nawala kami ng internet, no? Sorry to say, baka hindi ko natanggapin yung reason na, Sir, bakit naman? Huwag kayo mag-submit ang deadline, no? Kaya nga, inagahan ko lagi kong binibigyan ng maaga, hanggat maaari. Tapos, binibigay ko rin siya ng extended submission. So that will be on December 5. Sir, linggo to, December 5, pahinga na namin. Di wag nyo gawin na linggo. Gawin nyo na Sabado. So yun naman na sa akin, ha. Kasi may isang estudyante ako nag-complain, Sir, bakit ganyan? Lagi niyo pinagbibigyan. Kaya ako nga, sir, nagtatrabaho. Nagsagot ako ng quiz. Nasa jeep ako. So sabihin, parang namanawa din naman ako. No? Sabi niya parang unfair. Kaya sabi ko, nung pag in-open ko kasi yung quiz, open to all. Hindi siya open to specific, no? So, ganun siya. Sige. So, naka-upload na siya, no? Please answer this. It will be uploaded. So, picture tayo. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayun. So, yun. No? Anyway, do you have any question, class?
Last, do you have any question, clarification with regards with our lesson? No? Naiiyak ako pa nag-overtime, ano? Within our time naman. O sige, kung wala na, you can have your merienda. No? Kaya hindi ako nagbigay ng quiz kasi baka hindi pa nadadigest yung topic. No? Yun ang topic natin. Medyo madami talaga. No? Sir, when daw po mo-open a special exam, may schedule na siya. Magpo-focus ako ng announcement. Maybe tomorrow. No? Ang mag-exam lang, syempre, yung walang exam. Yun siya, no? Wala, di ako nagbibigay ng retake, ha? Okay, so wala na. Have a great day and see you very, very soon. Okay, bye class. Nice. Thank you, sir. Bye-bye po. Bye po. Thank you po. Okay, thank you then.